Magandang araw mga kapuso, episode 2 na tayo ng Stolen Life araw ng Martes. Iniwan nga talaga ni Para itong si Lucy sa kalagitnaan ng karagatan. Ngayon, dumating nga itong si Ernesto at dala-dala na nga yung mga soft drinks. Sabi niya, Leng, luto na yata yung mga barbecue. Iaahon ko na to. Ngayon, sumigo yung mga kalalakihan sa likod nila dahil natanaw nila na may nalulunod na bata. Yung bata nalulunod. Sabi ni Belen, Para! Pinunta niya si Para, tapos si Ernesto naman para kay Lucy. Ito namang si Lucy, lumubog na sa may karagatan. Ngayon, nakuha agad ni Belen si Para dahil nga si Para nakaahon agad. Ito namang si Ernesto lumusong sa katubigan at lumangoy siya. Nang lumangoy, binilisan niya yung paglangoy. Ngayon, kinamusta ni Belen kung okay lang ba raw si Para. Kasalanan to ni Lucy, sinabihan ko siya na huwag siyang lalayo, pero nung ginawa niya, sinama ka pa niya. Ngayon, nung nakuha ni Ernesto si Lucy, umahon na sila. Nagtataka silang lahat. Nakatingin sila sa malayo. Bakit hindi gumagalaw si Ernesto? Ano na nangyayari? Samantala, yung mga kalalakihan, papalapit na sa kanila para nga i-rescue sila. Yun pala, talagang nangangawit na yung binti ni Ernesto. Talagang tuwid na. Hanggang sa lumubog na nga siya at yung kamay na lamang yung natira. Ngayon, nakuha ng lalaki si Lucy. At si Lucy wala na rin siyang malay. Hanggang sa lumubog na nga itong si Ernesto. Dito na siya namatay. Ang sumunod na eksena ay nagkita ang magtiyuhin. Ngayon, nalaman ni Lucy na kaya pala talaga mag-astral travel ng Tito Ernesto niya. Ngayon, tinanong niya na kung maaari, bumalik na sila sa katawan nila. Pero, tinanggihan ito ng Tito Ernesto niya kasi nga, patay na ang katawan nito. Ang bilin niya sa pamangkin niya, bumalik na agad sa katawan niya dahil baka meron pang kaluluwang pumasok sa katawan niya. Delikado. Hindi niya to pwedeng iwan ng matagal. Umiiyak na si Lucy. Sabi niya, Tito, hindi ako babalik na hindi ka kasama. Kailangan kasama ka. Bakit patay ka na ba? Ngayon, umalis na nga tong kaluluwa ni Lucy at talagang hinigop na ng katawan niya. Bumalik na nga sa katawan niya at nagkamalay na siya. Nung pagtingin niya, nakita niya yung tita Belen niya umiiyak at yung Tito Ernesto niya wala na talagang buhay. Nakahiga na lamang sa may buhangin. Ngayon umiiyak si Lucy habang nakaburo ng Tito Ernesto niya. Sabi niya, nakausap po kita sa pag-astral pero hindi ko po masyadong naalala yung binili niyo sa akin kasi nga ang binili ng tito niya, ikaw na lang magsabi sa mag-ina ko na mahal ko sila. Ngayon kinumpronta siya ni Para. Nagkita kayo ni tatay sa pag-astral nyo? Wala man lang siyang sinasabi. Nagpaalam siya sa'yo pero sa akin hindi. Alam mo ikaw, pabida ka talaga lahat na inagaw mo pati ba mas sa kabilang buhay. Talagang nakipagkita ka pa talaga kay tatay. Alam mo kung hindi ka dumating sa buhay namin, hindi to mangyayari. Ang totoo niyan, ikaw ang pumatay kay tatay, sabi ni Lucy, para wala akong ginagawang masama. Ikaw ang dahilan kung bakit kami napahamak at kung bakit nadamay si Tito Ernesto, kung bakit kami nalunod dahil dinala mo ako sa malayo. Hindi totoo yan. Ikaw ang totoong pumatay kay tatay kaya ikaw ang sinisisi ko dahil malas ka, salot ka. Sabi niya lahat na lang namamatay. Namatay na mga magulang mo, pati ba naman ang tatay ko, kinuha mo rin, sinabunutan si Lucy. Ngayon nag-away silang dalawa. Dumating itong si Belen. Ano to, Lucy? Inaaway mo na naman ang anak ko. Alam mo ikaw, pasalamat ka, hindi pa kita pinalayas dito at hinayaan lang kita dito. Ang totoo niyan, ikaw ang malas, ikaw ang salot. Lahat na laman ng taong dumidigit sa'yo namamatay. Noong una mga magulang mo, ngayon naman ang asawa ko. Lumapit yung kapitbahay nila, sabi nila, Belen, huwag mo namang idama yung bata sa kamalasan na nangyari sa buhay nyo. Ngayon, umuwi na nga sila sa bahay at binilaan siya ni Para. Sabi, Lucy, huwag mo sasabihin kay nanay na ako ang dahilan kung ba't kayo nalunod kundi sasabihin ko na palayasin ka dito. Ngayon, nag-alisan na yung mga bisita at sabi naman ni Lucy, siyang Belen, ipag-aahin ko na po kayo ng pagkain. Ngayon inawat siya, sabi niya, at sa tingin mo, hahayaan kong tumira ka pa dito, hindi na yung mangyayari. Bakit po, siyang Belen, palalayasin niyo po ba ako? Oo, dahil ito na huling araw mo sa pamamahay na to. Wala ho akong matitirhan, wala po akong matutuluyan, Tita Belen. Wala akong pakialam. Ikaw ang salot, malas ka.
Kaya ngayon, hindi ka na makakadikit sa amin at baka madamay pa kami ng kamalasan mo. Tinulak si Lucy dahil yumakap siya kay Tita Belen niya eh. Huwag niyo po akong palalayasin. Sabi, huwag niyo po itong gawin sa akin, magpapakabait na po ako, hindi ko na po aawayin pa si Para. Ngayon, kinaladkad siya. Sabi, diyan ka nababagay. Sabi, diyan ka na ngayon titira. At wag ka magkakamaling bumalik pa sa pamamahay namin dahil kung hindi, kakalad ka rin kita pabalik dito. Kahit anong gawin mo, naiintindihan mo? Sabi niya, Tita Belen, nakikiusap po ako, tanggapin niyo na po ako sa bahay, sabi ni Lucy. Hindi, dyan ka. Tapos kinuha yung kwintas dahil nga nakita nga ni Para. Inagaw niya. Ngayon, nakialam na rin si Belen. Lahat ng mga bagay na nanggaling sa asawa ko ay amin. Sa amin lang dapat at hindi para sa'yo. Walang matitira sa'yo, tandaan mo yan. Kaya diyan ka lang dahil malas ka. Sabi niya, iyak na iyak si Lucy. Ngayon nakita siya ni sister. Ito yung umampun sa kanya dahil nga bahay ampunan nito eh. Iyak siya ng iyak, ang lakas ng sigaw dito ni Lucy. Nung sumunod na araw, kinumpunin na ni Lucy yung manika na ayos niya at kinakausap nito. Sabi niya, pasensya ka na, ikaw lang ang naisalba ko. Wala na akong kasama kundi ikaw na lang. Ikaw na lang ang natita ng alaala ng mga magulang ko. Binigyan niya ito ng pangalan. Ngayon lumapit sa kanya si sister, sabi niya, Lucy, ayaw mo ba makihalubilo sa amin? Ayaw mo ba sa amin? Yung mga bata doon naglalaro sabi naman ni Lucy, ayaw ko pong lumapit sa inyo or ayaw ko pong magpahawak sa inyo kasi lahat po ng mga taon dumidikit sa akin. Napapahamak sila, namamatay sila. Baka po matulad ko sa mga magulang at angkol ko. Sabi sige na Lucy, ayaw niya magpahawak o sige, ganito na lang. Kung talagang mailap ka, kung ayaw mo makihalubilo sa amin, kausapin mo na lang itong mga halaman. Kaso hindi po sila nagsasalita. Oo nga, hindi nga sila nagsasalita kaso meron kasing positive energy yon. Kapag kinakausap mo sila, lalo silang nabubuhayan. Gaya nito, ito gayahin mo ko Naku kayo, lantan na kayo Kamusta na kayo? O hayaan nyo, didiligan ko na kayo babalikan ko kayo bukas. Napag-aralan yun ni Lucy, diba? Ngayon ito na, gabi na, bago siya matulog, kinakausap niya yung mga bulaklak. Sabi niya, kamusta na kayo? Hayaan yung kwentuhan ko kayo. Alam nyo ba, nung magkakasama pa kami na papa at mama, nung nabubuhay pa sila, meron kaming business na cake. Gumagawa ng cake si mama, tapos tinutulungan siya ni papa. Mali-mali pa nga yung icing na nilalagay niya, kaso sa inis nga ni mama, hinahabol po si papa ng sandok. Pero hindi naman po niya sinasaktan kasi mahal niya. At saka pumunta kami ng zoo kasi paborito kong pumunta doon. Umiiyak si Lucy. Ngayong kinabukasan, pagbalik niya, nakita niya namukadkad. Nabuhay yung mga bulaklak, kaya natuwa siya. Napaiyak siya sa sobrang tuwa. Ngayon nahuli siya ni sister, sabi niya, O Lucy, anong ginagawa mo dito? Ba't ka umiiyak? Malungkot ka ba? Sabi ni Lucy. Sister, totoo po pala yung sinasabi nyo na kapag kinakausap ang mga halaman, pati ang bulaklak, nabubuhay. Hindi po pala totoo yun na yung mga taong dinidikitan ko minamalas. Gaya po nito mga bulaklak, kinausap ko lang po sila kagabi pero ngayon namukadkad na. Ayun na, hinawakan niya na. And then makalipas ng 28 years, year 2023, dalagita na siya. Ito na ang malaking Lucy. O diba, kinakausap niya yung mga bulaklak. Ngayon biglang lumapit si sister, sabi niya, Lucy, nandito ka na naman. Hindi ba ikaw magnonobyo? Sabi naman ni Lucy, naku po, sister, kayo po talaga ang pinunta ko dito kasi namimiss ko naman po kayo. At saka, okay lang naman po sa akin na hindi po ako magnobyo. Dagdag lang po yung sa isipan ko. Sabi naman ni sister, hindi naman po pwede yung lagi ka na lang mag-i-stay dito. Lahat na lamang ng mga batang lumaki dito na nanggaling dito sa ampunan, may mga kanya-kanya na silang pamilya. At saka, iparanas mo naman yung kagalingan ng pag-aalaga mo at pag-aasikaso mo sa taong mamahalin mo. Alalahanin mo, tumatanda ka na, malaki ka na. Kinakailangan mo rin ng katuwang sa buhay na magpapasaya sa'yo. Tama naman ang sinabi ni sister, diba? So yun, nagyakapan sila at talagang nagpapasalamat nga si Lucy dahil nga sinunod niya yung mga pangaral ng sister, diba? Hindi siya talaga pinabayaan. Kaya nakakaiyak tong tagpuang to Ayan Ngayon, ito na.
bumalik na si Lucy sa Bloom na Bloom Garden Center sa negosyo nila ng best friend niya na ginagampanan ni Divine. Ngayon, meron palang customer na nagwala, naniningil ng utang nila. Ngayon, dahil nga hindi sila nakabayad, pinagtatadyakan yung mga bulaklak. Sabi ni Lucy, naku, kailangan pa to, ililipat lang kita ng lagayan na. Pasensya ka na, sabi naman nung kaibigan niya si Divine. Kasi, alam mo naman yung customer na yun, hindi ko talaga matatanggihan yun. Kagaya niyan, wala ka. Yan tuloy. Napilitan tuloy ako na dagdagan ng 10% interest yung utang natin, ha? Kasi wala ka, dapat ikaw ang gumagawa nun, ikaw dapat makipag-usap sa kanya, sabi naman ni Lucy. Oo nga dapat nga talaga ako may kipag-usap. O paano na yan, iwan na muna natin to. At may pupuntahan pa tayo sa Rigors Builders. Kapag nakita nila tong proposal natin, naku tiyak, order yon. At kung kikitain natin dito ay pambayad natin doon sa customer niya, di ba? Yung ang pinagkakautangan nila. Sabi naman ni Divine niya, kaibigan niya, naku po, magdilang anghel ka sana. Nanalangin siya, si Lucy. Sabi niya, Ma, Pa, gabayan niyo po sana ako kahit ngayon lang. Humihingi sana ako ng basbas sa inyo. Sana naman magtagumpay itong business proposal ko doon sa Rigors Builders. Hinawakan din niya yung Santo Niño. Samantala, eto nang si Para galing sa gym. Nako, parang happy-go-lucky lang di ba? Sumakay na siya ng sasakyan at suot yung kwintas na galing sa nanay nga ni Lucy. Pagsakay niya ng sasakyan, gamit niya yung sasakyan ng boss niya si Darius. Ayan kay Darius yung van na yan Nakita niya sa likuran niya, merong sasakyan sa may parking lot. Hindi tuloy siya makabuelo. Ang tagal-tagal kasi nga nagsasalansan sila ng mga halaman na i-deliver nga. Ngayon, sabi naman ni Para, ang tagal naman. Sabi niya, ang tagal. Inihintay niyang umalis para nga naman makabuelo na siya sa parking area. Sabi naman ni Divine, naku, dapat talaga, Lucy, mag-boyfriend ka na para naman meron tayong katulong dito sa pagbubuhat, kailangan yung macho, yung maskulado. Sabi naman ni Lucy, naku, kaya ayoko mag-boyfriend kasi aalilain mo lang, ilang pala yung pakay mo. Ngayon, habang nagsa-social media muna si Para, tumatawag sa kanya si Sir Darius at pinapupunta na nga sa opisina. Diba, dahil nga hiniram niya yung sasakyan yung gamit niya. Ngayon, nung nakita niya, papalis na nga itong sina Lucy, akala niya, tuloy na talaga nakaalis. Nung pag-atras ng van, nadali niya yung pick-up, yung pinakalikurang parte ng sasakyan ni na Lucy. Sabi ni Lucy, binangga tayo. So, natakot si Para dito. Naku po, oh my gosh, sabi niya. Sabi ni Divine, naku, binangga tayo, sigurado. Tara nga, babaan natin. So, natatakot na rito si Lucy kasi cargo niya to di ba? Hindi naman niya sariling sasakyan, tapos nakabangga pa siya. Nakita ni Lucy, meron talagang bangas o kaya parang gasgas yung likurang sasakyan nila. Binangga nga tayo, miss. Baba ho kayo, binangga niyo ho kami. Yun. Dito na po nagtatapos sa eksena, mga kapuso. Abangan natin ang episode 3, talagang gumaganda ang eksena, Alam natin na marami talagang mangyayari, maraming kaabang-abang dito sa Stolen Light dahil muling magkukrus ang landas na magpinsan sa pagkakataong ito. After 28 years, magkikita muli ang magpinsan na sina Para sa si Lucy. Ngayon, napagalitan si Lucy ni Darius dahil nga ginamit nga nito ang sasakyan at nakabundol pa ng isa pang sasakyan, di ba? Ngayon, nagrereklamo tuloy si Lucy kay Darius dahil nga yung gamit na sasakyan nabangga, di ba? So, sa pagkakataong ito, muling nag-astral travel si Lucy at nakita nga niya na kung saan yung kinaroroonan ni Darius, kaya alam niya na napahamak ito. So, nagulat siya kasi makalipas ang ilang taon at ilang dekada, nagbalik muli ang astral projection sa kanya, nagawa niya ulit ito. Kaya siya nagtaka, nagulat siya, di ba? So, grabe, Grabe yung mga pangyayari. Kaya wag na wag natin itong palalagpasin, mga kapuso.
At dito na po nagtatapos ang review and recap para sa araw na to. Kung bago ka pa lamang sa akin channel, please like and share this video on your social media platforms. I-hit mo na rin ang subscribe at notification bell icon para lagi ka updated sa mga episodes ng Stolen Life and other GMA shows tulad nito. Maraming salamat po mga kapuso, and God bless us all.